Sa mga sumusunod na mga, mautog nila, unti-unting nawawala po yung mga sumusuporta at sumasama. Bakit? Halatang ang lakaran nitong mga ito, puro fake news lang ho, 'di ba? So eto, dumating na nawala na yung mautog kasi nga yung leader ng mautog ayun, nandoon na sa The Hague. Pagkatapos nun, ano naman yung mga sumunod? Meron naman pong mga ganito, meron mga Orly Gutesa. Sumunod, hindi na po nagpakita sila Orly Gutesa o si Orly Gutesa. Ang sumunod naman po, eto namang mga ito, mga kababayan, puro butas naman po yung mga post. 'Di ba? Alaga pala ng dating Pangulong Duterte. Pero, siyempre ho, mga kababayan, dahil paninira lang yung mga ipinapakalat nila, ngayon, sinagot sila ng dating senador na si Antonio Trillanes, mga bossing. Sinagot sila. Hindi pinalagpas yung mga gawa-gawa at imbento nila. Ano po sabi dito ng dating senador Antonio Trillanes? Maghahain ng cyber libel laban kay Baligod, Defensor, at kay Jason Sa at 18 dating marino. No? Sa sinasabi at pinapakalat nila, 2 million ICC funding claims. Yari kayo. Baka mas mauna pa kayo, no, na makulong. O baka magkawalaan na naman kayo, ha? Baka magpulasan kayo, ha? Hindi na naman kayo makita. Baka po mas mauna pa itong makulong, mga bossing, kanino? O doon sa mga flood control. 'Di ba? O, eto. Ano sabi ng dating senador? Hahabulin ko kayo. Hahabulin ko kayo. Former Senator Antonio Trillanes Deport is preparing to file cyber libel charges against lawyer Levi Baligod. Former lawmaker Mike Defensor. Alam niyo naman po si Mike Defensor, kaya naman po naggagaganyan yan, mga bossing eh. Dahil Dahil doon sa mga kwari-kwari niya. Di ba? Tingin niya siya na yung mga susunod. Oh, Defensor, broadcaster, Jason Sa na naman, nantucha talaga si 2x2. Oh. Alam niyo po ibig sabihin ng 2x2? 2x2, 2 ngipin sa taas, 2 ngipin sa baba. Si Boss Ngalbo. Ayan na naman, sama na naman po doon sa makakasuhan ng libel. At 18 former members ng Philippine Marines over allegation that he funded the International Criminal Court investigation into former President Rodrigo Duterte. Anak ng tokwa. Saan na makukuha o saan naman manggagaling yung ganung kalaking pera? The legal action comes after Baligod presented an affidavit during a press conference at Club Filipino where the former soldier claimed that 2 million allegedly sourced from Trillanes and former Congressman Saldico was used to finance the ICC probe. Saan makukuha ng ganyang kalaking pera si Antonio Trillanes Deport, mga bossing? O, di ba? Halata lang ho na itong mga inilalabas nila at ipinapakita nila ay para i-discredit lang po yung tao. Siguradong may bayad ang mga alleged Marines na yan. Ako ho, yun din ang iniisip ko eh. No? Ako din po, yun ang tumatakbo sa isip ko eh. Na nabayaran yung mga yan eh. No? Di ba? Kaso ho, ang problema, baka mamaya sa mga susunod na araw o panahon, bigla hong maging alagotesa yung mga yan. Baka bigla ho, mga magsiwalaan po yung mga yan, mga bossing. Di ba? Sa nakikita naman ho natin, mga kababayan, ganyan ang katutunguhan ng mga yan eh. Oh, tapang ngayon, latag ngayon, akala lulusot, kapag pinagbigyan, wala na. Tago-taguan na po. Kagaya ni Orly Gutesa, mga bossing. Di ba? Ngayon, eto. Ano sabi ng Armed Forces of the Philippines sa statement ng mga Marines? Eto ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir.
Sabi nila, statement on allegation involving Philippine Marine Corps, no? Personnel, the Armed Forces of the Philippines notes the recent public statement made by a private lawyer during a press conference allegedly involving individuals described as member of the Philippine Marine Corps. At present, this statement consists of allegation aired in a public forum and must be evaluated through proper legal and investigative processes before competent authority. Yari talaga itong mga ito. Bidji Badyola, shout out sa iyo, madam. Dapat ho, wag tong palagpasin. No, pati ho yung nagtatago na si Gutesa, ipahagilap ho itong mga ito. No? Kasi si Gutesa, mga bossing, nung nalaman niya na pinapatawag na siya ng DOJ para alamin kung talaga bang katotohanan yung mga sinasabi niya doon sa kanyang pahayag. Hindi na ho nagpakita. Siguro napagtanto niya, naku, napakahirap yata. Napakahirap yata na humarap doon sa DOJ nang hindi ko katabi si Rodante Marcoleta. No? Kasi kung makita nyo ho, mga bossing, nung nasa Senate sila, bumubulong si hindi bumubulong. Talagang kino-quote ni Marcoleta kung ano yung mga sasabihin nitong mga marinat, nitong si Orly Gutesa. Eto ho, mga kasamahan daw, di ba? Sila-sila na lang naglolokohan, mga bossing. Kaya wag kayong magtaka kung sa mga susunod na panahon, etong mga ito ay bigla na lang pong mga magsitago, mga kababayan. No? Baka bigla na lang pong maging Orly Gutesa the second itong mga ito, mga boss. No? Alisin ko na ho yan. Dakuin lang ho natin ng mabilisan itong minority ng Congress ng Senado. No? Ito po yung mga bata ni Duterte, mga bossing. Ito po yung mga chinador din ho, mga kababayan. Ano? Meron na naman silang sinasabi. Ito na naman po yung sinasabi nila na Senate begins tackling resolution urging ICC warrant to go through Philippine court first. Unahan ko na kayo. Wala mangyayari dyan. Mananatili at mananatili ang dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob ng ICC. No? Kasi nga nakikita, tingnan nyo, nung kailan lang, nag-bring him home kayong mga senador. Siyempre, iniisip niyang mga ICC na, tingnan mo yung mga senador ni Duterte, ipinipilit na iuwi o pauwiin ang dating Pangulo. No?